Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello and good day sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marina. Tubong Laguna pero nakatira dito sa Diparo, Caloocan. Isa ako sa mga silent subscribers mo. At kapag free time ako ay nakikinig ako ng mga kwentong tinatampok mo sa iyong vlog. Hindi lang po sa Papa Dudut YouTube channel, kaistorya, maging sa bago mong YouTube channel na Papa Dudut Family, na kung saan ay napapanood ko po kayo at ng inyong mga kambal. Papa Dudut, gusto ko sanang i-share sa inyo ang creepy experience ko kasama ng aking pinsan sa isang resort somewhere in Bulacan. Natatandaan ko na nangyari ito noong 2017 before mag-start yung school year. Noon ay nagplano kaming 6 na magkakaibigan na mag-overnight sa isang resort. Yung 4 na friends namin malalandi, sinama nila ang mga boyfriends nila. So bali 10 kami nagpunta sa resort na yon sa Bulacan. Anyway, maganda naman ang place. Malawak ito, maganda ang tanawin at marami mga swimming pools. Kung gusto mo ng privacy ay meron din silang mga swimming pools na private. Yun ang kinuha namin. Anyway, kami lang noon ng pinsang ko na si Rachel ang walang boyfriend ng mga panahong yon. Kaya kami ang naging tampulan ng biruan. Kaya ang sabi ko noon sa kanila ang pangit nilang kabanding. Pero close naman namin ang mga boyfriends nila kaya naging masaya yung bonding naming magkakaibigan. Around 9 AM kami nakarating sa resort. Madami ng tao ang nandun. Matagal na ang resort na yon pero marami pa ring turistang pumupunta doon kasi bukod sa maganda ay affordable. Nag-enjoy kami sa paliligo until magdilim. Tapos ayon, walwal na yung mga boys. Kanya-kanya ng tabi yung magjojowa. Natagay naman kami mga girls pero not too much. Tagay lang minsan para hindi pangit kabanding. 8 PM may mga tama na ata yung mga boys. They're talking about sa mga ex and toxic relationship nila before. Narindi siguro yung cousin ko dahil nga sa single at bitter kaya nag-aya siya na lumibot daw kami. So ayon, sinamahan ko na dahil ayaw kong ma-out of place sa mga magjojowa. Nadaan kami sa isang infinity pool. Hindi naman kalayuan sa cottage namin at narinig pa nga namin mga boyfriend ng mga friends namin na nagkwekwentuhan. Basta nung nandun na kami sa tapat ng infinity pool, ang bigat na sa pakiramdam tapos ang weird sobra. Parang pinahida ng yelo yung bato ko kasi ang lamig tapos ay nagtayuan ng mga balahibo ko. At ganoon din ang pinsan ko. Hindi kami nag-usap pero alam namin na same yung nararamdaman namin ngunit nagtuloy lang kami sa paglalakad until malagpasan namin yung malawak na pool. Naging okay at komportable na kami pagkatapos noon. Hindi kalayuan sa infinity pool sa isang cottage ay meron kaming nakita na kasabay naming mag-overnight. Nagiinom din sila, siguro ay nasa 20 mahigit sila at mga kabataan din. Binati pa nga kami tapos ay pinashot kami ng mga girls. Agad naman kaming nagpaunlak kasi mababait naman sila. Pagkatapos naming mag-shot ay nagpaalam na kami kaagad at hindi na kami nagtagal doon kasi baka sabihin pa na nakikiinom lamang kami. So ayon, naglakad na kami at sa kabilang way kami dumaan. Umikot kami kasi iniwasan nga namin yung infinity pool. Kaso lang ay medyo napalayo kami pero okay lang yon. Kasi matatakotin talaga ako.
Ayon, pagbalik namin sa cottage, yung dalawang magjowa ay naghahalikan na sa magkabilang side. Tapos yung isa pang pares ay hindi namin knows kung saan nagpunta. In-expect ko na yon dahil may alak tas malalandi pang mga kaibigan ko. Nakakauma yon at ayaw namin makaistorbo sa kanilang session. Kaya siguro nag-aya na naman ang pinsan ko na lumibot daw tapos magpapapansin sa mga boys doon sa kabilang cottage na pinanggalingan namin. Dami kasing cute na guys doon pero wala akong type. Ayun, isa ding malanding nilalang yung pinsan ko. Para saan daw yung ganda kung hindi daw ito irarampa. Pero sa mga oras na yon ay pagod na talaga ako. 9 PM na yon. Sobrang napagod ako sa kakaswimming at masakit sa paa ko. Kaya sabi ko ay siya na lang. Tapos ayun, go pa din ang pinsan ko kasi hindi pa yata inaantok at gusto pang lumandi. Sure ako na pupunta siya sa kabilang cottage kasi may type siya doon na guy na type din siya. Katunayan ay hiningi pa nga ang cellphone number niya. Nakita ko ang pinsan ko na pumunta doon sa direction ng infinity pool. Doon siguro siya dadaan kasi mas malapit lang yon kaysa umikot siya. Siguro binaliwala niya lang yung nararamdaman niya kanina noong magkasama pa kami. Tumatapang talaga yon pag lumalandi. Tapos ayun, nakatulog na ako. 11 PM nagising ako kasi ang ingay-ingay. Sa cottage lang kasi ako natulog. May room naman kaming ni-rent kaso lang ay takot akong mag-isang matulog. Ayun na nga, nakita ko yung pinsan ko na pawis tapos ay humahagulhol ng iyak. Tapos kinomfort siya ng mga kaibigan namin. Napansin ko din yung ibang kabataan na kasabay naming mag-overnight sa resort, yung sa kabilang cottage. Tumayo ako kaagad at lumapit, syempre pinsan ko yon at niyakap ko siya tapos ay tinanong ko kung ano ba ang nangyari. Ang akala ko naman ay may nakaaway siya kasi yung baba ng tuhod niya ay nagdurugo. Hindi siya makapagsalita kasi humahagulhol siya ng iyak. Tapos ang sabi sa akin ng mga taga-kabilang cottage at ng mga kaibigan ko ay narinig na lang daw nila na sumisigaw yung pinsan ko. Kaya nagtakbuhan sila at doon ay nakita na lamang nilang nakaupo na yung pinsan ko sa harapan ng infinity pool na parang may tinitignan daw doon sa dulo ng pool at nag-iiyak. Tapos ay nilalayan ko na ang pinsan ko papunta sa room na nire-rent namin para matulog na kami. Nagsibalikan na rin yung kabataan sa kabilang cottage habang ang mga kaibigan ko ay nagpuntahan na rin sa kanya-kanyang room na nire-rentahan namin. Pagkatapos noon ay sinubukan na ni Rachel na magpahinga at matulog. At nang marinig ko na ang paghihilig niya ay nagpasya na rin akong matulog. Pero papadudot that time ay hindi ko makuhang dalawin ang antok. Ewan ko ba, pero parang ang creepy din ng kwarto namin. Alam mo yung feeling na bigla ka na lamang kinikilabutan ng walang kadahilanan. Kaya naman nagpasya akong mag-browse na lamang sa social media habang naghihintay dalawin ang antok. Pero papadudot, ibang dalaw ang dumating. Kasi nagulat ako nang biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto namin. Akala ko ay baka mga kaibigan ko lang kaya agad akong bumangon noon sa aking higaan para buksan ang pinto. Ngunit pagbukas ko ay wala akong nadatnang ibang tao. Hindi naman madilim ang labas dahil may mga lamppost. Pero walang mga tao sa paligid. Tapos ang foggy din ang paligid kaya sobrang creepy talaga ng vibes. Nainis ako at naisip ko na baka nang titrip na naman yung mga kaibigan ko kaya naisip nilang mang-istorbo sa amin. Samantala isasarado ko na sana ang pintuan nang mapansin ko mula sa malayo ang isang aninong lumalabas mula sa foggy ambience ng paligid hanggang sa mapagtanto kong isa itong babaeng nakaputi at nakatayo. Nakaharap sa kwarto namin yon. Hindi ko maaninag ang mukha niya pero grabe, sobra akong kinilabutan. At dahil hindi maganda ang kutob ko, ay agad akong nagsara ng pintuan. Nilak ko yon at tinakpan ko ng kurtina ang mga bintanang nakasara para hindi ko makita kung sino man ang nasa labas. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa aking kama at sinubukan kong ituon sa iba ang atensyon ko. Ngunit makalipas lamang ang 1 minuto ay muli akong nakarinig ng katok mula sa pinto ng kwarto namin. Hindi nagtagal pati ang salamin ng bintana namin ay kinakatok na rin. Nakaramdam ako ng panghihilakbot at nanatili lamang ako sa aking kama. Napatingin naman ako kay Rachel na noon ay nahihimbing pa rin sa pagtulog.
Nagpatuloy ang pagkatok sa pinto at sa bintana. Dahil magkahalong takot at inis, ang aking naramdaman ay napilitan akong magsalita. Sino ba yan? Ako to, Marina. Sagot ng kung sino mang nilalang na nasa labas. Kinilabutan ako kasi boses babae ito at napaka-pamilyar ang boses nito. Buksan mo ang pinto, matutulog na ako. Dagdag pa nito. Kinilabutan ako kasi kaboses siya ni Rachel. Hindi ikaw si Rachel. Yung pinsan ko katabi ko mismo. Natutulog siya ngayon, ang sabi ko. Pero Papa Dudut, hindi pa rin nagpatinag ang nilalang na nasa labas. Nagpatuloy siya sa pagkatok. Sa takot ko ay nagpasya na akong magdasal ng Lord's Prayer at Hail Mary. Marina, hindi mo pa ba bubuksan ang pinto? Walang magagawa ang pagdarasal mo. Biglang sabi ng boses na nagmumula sa labas ng kwarto. Nakakatakot na rin ang tono ng pananalita nito at boses pa rin ni Rachel pero parang pang psychopath na. Marina, hindi kita titigilan hanggat hindi mo ako pinapapasok, aniya. Hindi nagtagal ay nawala ng pagkatok na nagmumula sa labas. Kasabay naman noon ang paggising ng pinsan ko. Anong nangyari? Bakit parang takot na takot ka? Ang sabi pa ni Rachel. Pero hindi ko sinagot ang kanyang tanong at sa halip ay binato ko na siya ng tanong. Ano bang nangyari sa inyo kanina doon sa infinity pool o sisa ko? Nung una ay nag-alinlangan si Rachel na magkwento pero dahil sa ilang beses kong pangungumbinsi ay nagpasya na rin siyang aminin ng lahat. Hindi sana nananakot ako, Marina, pero nagpunta ako doon kina Jacob, yung nanghingi ng number ko, tapos ayon, hindi naman ako nag-inom doon. Nag-usap lang kami hanggang sa inabot ako ng 11 ng gabi. Nakipagkaibigan lang siya sa akin tapos nung babalik na ako sa cottage kasi inaantok na ako, gusto pa ni Jacob na ihatid ako sa cottage natin kaso tumanggi ako. Ayaw ko kasing madatnan yung mga kaibigan natin at baka naghahalikan pa yung mga yun. Ayun nga, nakumbinsi ko siya na wag na akong ihatid. Nung nandun na ako sa infinity pool, bumigat ang pakiramdam ko. Mas mabigat pa kesa noong kasama kita. Tapos sobrang lamig na parang hinahampas ako ng hangin. Tapos may nakita ako sa dulo ng pool na isang babaeng nakatayo at nakayuko. Siguro mga 2 seconds ko lang siyang nakita kasi sa takot ko nadulas ako at nalaglag yung paa ko sa pool. Nasugatan yung paa ko kasi nagasgas sa gilid ng pool. Pag-angat ko nakaupo lang ako kasi may sugat at masakit na ang paa ko. Kaso pagtingin ko ay nakatayo pa din doon yung babae. Sumigaw na ako dahil sa takot. Saka sila nagtakbuhan palapit sa akin. Pagtingin ko ulit sa babae, wala na siya doon. Alam ko nagmumulto yon kasi bigla na lang naglaho. Ang kwento pa ni Rachel sa akin. Mangyak-ngyak yung pinsan ko habang nagkukwento. First time niya lang kasi na makakita ng ganon. Hindi kasi siya naniniwala sa mga multo dati kaya hindi siya matatakutin. Ngayon naranasan na niya ay sigurado kung dadalhin na niya ito sa kanyang alaala sa panghabang buhay. Nakita ko rin yung sinasabi mo multo. Mamaya'y pag-amin ko sa kanya. Napatingin naman sa akin si Rachel. Talaga? Kailan mo siya nakita? Nagbuntong hininga muna ako bago nagpatuloy sa pagkukwento. Kanina lang, habang natutulog ka. Bigla na lang may kumatok sa pinto ng kwarto natin kanina. Tapos pagbukas ko wala akong nakita. Maliban sa foggy ang paligid tapos unti-unting lumitaw yung babae sa hindi kalayuan. Sobrang takot ko, pumasok ulit ako at sinarado ko ang pinto at mga bintana. Tapos kumatok siya ng ilang beses. Ginaya pa nga niya ang boses mo. Wika ko habang nakakaramdam ng pagtaas ng aking mga balahibo sa buong katawan. Nakakatakot naman yan, ang sabi ni Rachel na muling natakot dahil sa ikinuwento ko. Huwag tayong matakot kasi kapag naramdaman nilang natatakot tayo, lalo lang nilang tayong tatakutin. Payo ko sa aking pinsan kahit na nakakaramdam na rin ako ng takot ng mga sandaling yon. Pagkatapos noon ay hindi na kami nakatulog pa, Papa Dudut. Nagpasya na lamang kami na magkape since provided naman ang electric kettle, mga paper cups at sachet ng instant coffee.
Kumain din kami ng mga tinapay na dala namin. Habang nagkwekwentuhan kami ni Rachel ay biglang may kumatok sa pinto namin. Nagmamadali at nagtingin ang kami ni Rachel pagkatapos ay nagsalita ako. "Sino yan?" Agad naman sumagot ang dalawang boses. Isang babae at isang lalaki. "Marina, Rachel, kami to." Halata sa boses nila na takot sila. Tatayo na sana noon si Rachel para buksan ang pinto nang pigilan ko siya. "Baka hindi sina Carly at Harold yan." Wika ko patungkol sa dalawang kaibigan namin na nagmamay-ari ng boses sa labas. "Marina, Rachel, tulungan nyo kami, dali. May multo sa kwarto namin," ang wika pa ni Carly. "Buksan na natin ang pinto, sina Carly at Harold talaga yun," pangungumbinsi sa akin ni Rachel. Sa huli pumayag na rin ako at binuksan namin ang pinto. Bumungad sa amin sina Carly at Harold na takot. Agad namin silang pinapasok sa kwarto namin. "Ano nangyari sa inyo?" tanong ko sa kaibigan ko at sa boyfriend niya. "Naglalambingan kami kanina sa kwarto namin nang biglang may kumatok. Nang binuksan kong pinto walang tao. Pero may nakita kaming anino ng babae sa hindi kalayuan at nakatingin pa nga sa amin. Sa sobrang takot ko agad kong sinarado ang pinto." Ang kwento ni Harold sa amin at halos mangyak-ngyak pa nga ito. "Naku, ganyan din ang nangyari sa akin kanina," ang sabi ko naman. Pero nung isarado ni Harold ang pinto, muling may kumatok sa pintuan. Nang tinanong namin kung sino, boses mo ang narinig namin kaya binuksan muli namin ang pinto. Kaso pagbukas namin bumungad sa amin yung nakakatakot na white lady. Tapos may mga kasama siyang mga nilalang na hindi namin alam kung ano. Basta nakakatakot. Ang wika naman ni Carly na halos mapahagulhol na sa sobrang takot. "May mga multo rito sa resort na ito. Umalis na tayo dito," suhestyon pa ni Harold. "Huwag tayong umalis nang madilim ang paligid. Baka mapahamak lang tayo. Hintay nating sumikat ang araw," ang sabi ni Rachel sa lahat. Agad namang kaming sumang-ayon sa sinabi ng pinsan ko. Nagpatuloy si Harold, "Hindi ko akalain na makakakita ako ng totoong multo. At dito pa mismo sa resort. Mas lalo na ako no. Hindi ako naniniwala sa mga multo kasi wala yun sa relihiyon namin," ang sabi pa ni Carly. "Pero nakita pa rin namin at sobrang nakakatakot ang feeling," dagdag pa niya. "Ganyan din yung naramdaman ko kanina noong nire-rescue ninyo ako sa infinity pool," ang wika naman ni Rachel. "Sobrang takot na takot ako kanina. Lahat tayo naka-experience ng multo rito sa resort. Pag alis natin dito, wag na wag tayong babalik. Hindi natin makakalimutan na naging experience natin dito," ang sabi ko naman. Pagkatapos mahimasmasan ay pinagkape muna namin sina Carly at Harold. Nagkwentuhan din kami ng mga nakakatawa naming experiences para mawala na yung takot namin sa dibdib. Nang biglang makarinig kami ng sigaw mula sa labas. Agad kaming naalertong apat at hindi na sana namin yon lalabasin kasi na-recognize namin ang boses ng mga sumisigaw. Ang kaibigan kong si Lorraine at ang boyfriend niyang si Justin. "Tulungan natin sina Lorraine at Justin," ang wika pa ni Harold. "Kaso baka mga multo lang yan na ginagaya lamang ang boses ng mga kaibigan natin," ang sabi ko naman. Pero sa huli ay nagpasya rin kaming apat na lumabas sa aming kwarto at doon ay narinig namin ang paghingi ng tulong ni Lorraine at Justin. At ang boses nila ay tina nang gagaling sa infinity pool. Agad kaming napatakbo papunta sa infinity pool. Pero pagkarating namin doon ay walang tao sa paligid. Nagtaka ang mga kasama ko habang ako ay biglang kinilabutan. "Nasaan na sina Lorraine at Justin?" nagtatakang wika ni Carly. "Hindi tayo pwedeng magkamali. Dito natin narinig ang mga boses nila," ang wika naman ni Harold. "Hindi kaya mga multo ang narinig natin? Na ginaya lamang nila ang boses ng mga kaibigan natin," ang sabi ko naman habang kinikilabutan. At hindi nga ako nagkamali dahil natanaw namin sa bandang dulo ang white lady na nakatayo pero nakayuko sa kabilang bahagi ng pool. At may mga kasama siyang nakatayong mga aninong itim. Mamayang kaunti ay tila lumulutang na ang white lady at unti-unting humarap sa amin. Dahil sa takot namin ay nagunahan kaming tumakbo palayo
at pabalik sa mga kwarto namin. Ngunit pagdating namin sa kwarto ay nakita namin sina Lorraine at Justin na hinihintay kami sa labas ng aming kwarto at halata sa mga mukha nila ang labis na takot. Agad kaming pumasok sa loob ng kwarto. Pagkatapos ay kinandado ko yon at binilinan ko ang mga kasama ko na huwag papansinin kung may kumakatok sa pinto kasi siguradong hindi tao ang gumagawa noon. Samantala ay takot namang nagkwento sina Lorraine at Justin. Doon pala sila sa cottage na tulog habang naroroon ay bigla daw may humila sa mga paa nila. Pagising nila ay tumambad sa kanila ang mga itim na figura na tila usok pero naguhugis tao. Dahil sa takot nila ay napasigaw sila at ayun nga yung narinig naming sigaw. Pagkatapos, kuwento pa ni Justin ay nagtatakbo daw sila ni Lorraine habang hinahabol daw sila ng mga itim na usok na hugis tao. Pero bigla daw itong nawala nang marinig nila ang boses namin na sumisigaw doon sa infinity pool. Kaya nagmamadali daw silang dumiretso sa aming kwarto. Pinakalma namin sina Lorraine at Justin sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanila ng kape. At nagkwentuhan muna saglit para mabawasan ang kaba na nararamdaman sa aming mga dibdib. Hindi na kami nakatulog noon at pagsapit ng alas 5:30 kung saan ay pasikat na ang araw ay agad kami nag-impake ng aming gamit at umalis na kami sa resort ng eksaktong alas 6 ng umaga. Habang nasa biyahe walang nagkwekwentuhan tungkol sa aming nakakatakot na experience sa resort. Yung dalawa kong kaibigan na sina Blanca at Ronaline kasama ang kanilang mga boyfriend ay wala namang na-experience na nakakatakot. Kaya nagtataka sila sa amin kung bakit parang takot na takot kami. At doon ay ikinuwento namin sa kanila ang na-experience namin. Simula noon, Papa Dudut ay sinumpa na namin sa aming mga sarili na hindi na kami babalik sa resort na yon. At yun nga Papa Dudut, yun ang nakakatakot na experience na hindi ko makakalimutan kung magay nakatatak na ito sa aking utak forever. Paminsan-minsan ay napapanaginipan ko pa rin yun. Kaya gabi-gabi ako nagdarasal bago matulog. Lesson learned. Walang pinipiling lugar ang mga multo. Minsan naninirahan sila sa mga least expected places tulad ng mga resort na kahit matao ay naroon pa rin sila. At totoo ang sinasabing creatures from the other side. Hindi lang tayo ang narito sa mundo dahil in reality kasama natin sila. Hindi lang natin sila nakikita. Papa Dudut, maraming salamat at sana'y mabasa mo itong sulat ko at mapiling basahin sa iyong YouTube channel. God bless at mabuhay kayong lahat. More success sa inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Marina. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe
Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.